balik po tayo sa tanong. Ano ba yung mas magandang unahin? Bahay or kotse? Ganito yung sagot ko Meron kasi tayong tinatawag na short-term goal at saka long-term goal. Alright, so andito nga pala ako ngayon sa Quiapo. Ayan. Quiapo. Magsisimba lang ako mamayang 6 PM. So tambay lang ako dito sa sasakyan muna. Tapos may kwentuhan lang tayo saglit. Hi guys, welcome sa another vlog. Nakikita niyo yung damit ko. Yan, Joseph Baliser Vlog. Kung gusto niyo magkaroon nito, like, comment, and share this video. So mamimigay ako ng 2 t-shirt sa maswerte, okay? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka, mag-comment ka, tsaka i-share mo yung video na to. Tapos ilagay mo yung hashtag na Joseph Baliser Vlog t-shirt. Yan. Kung sino man po yung nandun na nag-share dun sa Facebook ng video na to, yun, dun ako mamimili kung sino yung mabibigyan ko ng t-shirt. Yan. May binili lang pala ako kanina. Yan, bumili ako ng fog light. LED Fog Angel Eyes. Yan. Yan, so ang bili ko nito 900 ata. So ano siya? Kulay blue. Blue yung bilog. Ito yung sa papakita ko sa inyo. Yan. Yung bilog kulay blue. Tapos yung sa gitna kulay puti. Yan, tapos bumili na rin ako ng ano ba to? Ito, muffler tip. Yan, muffler tip. So ilagay ko siya dito sa Fortuner ko. Ganda, di ba? Ano lang to? 1570. Gusto nyo magkwentuhan? Kwentuhan tayo habang naghihintay ako ng 6 PM. Mamaya pa ako magsisimba So nagtatambay muna ako dito. So yun lang guys Like and share this video at ilagay mo yung hashtag na Joseph Baliser Vlog t-shirt. Yan, so mamimili ako kung sino yung mabibigyan ko. Okay, so start na po tayo. Marami pong dapat pag-usapan. Naguguluhan yung ibang tao kung ano daw ba yung mas priority na i-invest. Okay? Kung nagtatrabaho ka tapos may tamang pera ka na. So ang katanungan ng iba, ano ba yung mas priority talaga na unahin? Bahay or kotse? Diba? So marami kasing nagtatanong ng ganyan kung ano ba yung mas priority. For me para sa akin lang to. Hindi ko sinasabing gayahin nyo yung pananaw ko, yung mindset ko. Ito ay para sa akin lang. Kasi merong ibang nagsasabi na sa halip daw na mga sasakyan yung bibilhin, dapat bahay na lang muna, ganun. So depende kasi yun sa sitwasyon. Merong nagsasabi na wrong priority pag mga sasakyan yung binili. Meron namang iba na magandang priority din. So para sa akin na hindi ko sinasabing gayahin nyo, hindi ko sinasabing tularan yung mindset ko na kung ano yung pananaw ko. Para sa akin kasi depende yon. Depende yung kung ano yung uunahin mong priority. Alam nyo, may mga sasakyan ako. So hindi ko siya masabing wrong priority. Hindi ko masasabing wrong priority yung pagkakaroon ng mga sasakyan ko. Kasi bakit? Una, binili ko yung mga sasakyan ko hindi para maging luho. Kumbaga hindi parang pang display lang, papalit-palitan na gamitin, ganun. So binili ko yung mga sasakyan ko na yan na hindi pang luho lang. Binili ko yung mga sasakyan na yan para
makapag-generate ng additional source of income. Okay? So hindi ko siya binili para maging gastos. Kumbaga ginawa ko siyang assets ko siya. Hindi ko masasabing wrong yung pagbili ko ng mga sasakyan, wrong priority. Kasi nga binili ko yon para pang negosyo. So yung mga sasakyan ko nag-generate ng income yan. Kaya po pag may mga maintenance ako, nabibili ko rin kasi nga yung mga sasakyan ko na yun hindi lang siya pang gamit lang, kundi ginagamit ko siya pang negosyo. Okay? So ano pa ba? Yung iba naman nagsasabi na bakit hindi ako bumili ng bahay. Okay. So para sa kaalaman yung lahat, bumili na po ako ng bahay. House and lot sa Camilla Homes. So binili ko yon, pero binenta ko lang din. Nabenta ko lang nung January lang this year. Kasi bakit ko binenta? Sasabihin ng iba, wala akong bahay. Oo, bumili na ako ng bahay, pero binenta ko kasi ayokong manirahan dito sa Metro Manila. Kung gusto kong mag for good, doon talaga sa province ko, sa Bohol. Doon ko gustong mag for good talaga, hindi dito sa Metro Manila. So, hindi ko masasabing wrong priority yung pagbili ko ng mga sasakyan ko. So, case to case basis yan. Yung iba naman may inuuna yung bahay, okay lang din naman yun. Kasi depende kasi talaga sa tao eh. So, yun para lang po yun sa akin. So, hindi ko sinasabing gayahin nyo ako kasi hindi naman tayo parehas ng mindset eh. So, yun lang yung para sa akin. Ito para sa akin masasabi kong wrong priority yung pagbili ng mga sasakyan kung nakagarahe lang yan sa bahay, ginagamit mo, nagpapalit-palitan ka ng mga sasakyan. Kumbaga, puro gastos yun, gastos. Kumbaga, bumili ka lang ng mga sasakyan dyan, nandyan lang, nakaparada lang. Yun ay wrong priority. Pero para sa akin na ginagamit ko pang business, ang tawag doon, hindi wrong priority. Yun yung pinaka priority ko. Kasi binili ko yung mga sasakyan na yan, tapos nagbibigay sa akin ng income. So yun yung kagandahan doon. So kumbaga hindi lang ako naglabas ng pera. Yung mga sasakyan ko nagbibigay sa akin ng income yan. So 5 yung sasakyan ko. Ang hindi lang nagbibigay sa akin ng income is yung Honda City ko lang. Yan. So kumbaga parang personal car ko talaga na kumbaga yung Honda City ko is walang income dyan, pero yung 4 may income talaga ako. Okay? So yun lang, sana maliwanagan kayo dun sa paliwanag ko. So ayun na nga, hindi ko sinasabing gayahin nyo yung pananaw ko. Okay? Kasi lahat tayo may kanya-kanyang pananaw sa buhay. Okay? Hindi tayo parehas ng priority. Okay? So ako, kung priority ko yung mag-business muna, ganun, tsaka na ako bibili ng bahay, so nasa akin yun yung pananaw ko. Yung iba naman kasi bibili ng bahay tapos saka sasakyan, ganun. So magkaiba talaga ng prinsipyo yung mga tao. Ako naman iba kasi yung mindset ko eh. Gusto ko na pag may nilabas akong pera, kailangan magbibigay sa akin ng income yung investment ko na yun. Tulad sa Bohol, yan, may mini piggery po ako dun sa Bohol. Yan, so sinusuplayan ko po yun lagi. Kumbaga, yung iba kasi dito sinasabing puro daw po ako upgrades. Parang yung dating na hindi ako tumutulong sa magulang ko, di ba? Hindi tama yun. Sa totoo lang, ako lang po yung nagsusupport ng malaki sa mother ko. Tapos yung babuyan ko doon, nandun yung nanay ko. So nagpapadala ako ng pera. Yan. So lagi yan. Yung iba kasi sinasabi yung kinikita ko daw sa business ko napupunta lang sa pag-upgrade ng mga sasakyan. Hindi. Dapat tayo alam natin yung limit. Alam natin yung limit ng pera natin, kung ito para saan ba to,
or ito pangtulong to, ito pang reward sa sarili, parang ganon. Magkaiba yun kasi yun, di ba? So hindi nyo kasi ang nakikita nyo sa akin talaga is nag-upgrade ako ng sasakyan kasi marami akong sasakyan, ganon, di ba? Tapos sinasabi ng iba napupunta lang daw yung pera ko doon sa upgrades. Hindi, may tinatawag kasi na money management. Yun, kailangan alam mo yung ano yung panggagamitan mo, ganun yun. Hindi porket nakikita nyo ko na todo upgrade ako ng mga sasakyan, dun lang napupunta yung lahat ng kinikita ko, diba? Hindi naman pwedeng puro ka sasakyan dyan tapos wala ka nang kakainin, diba? Money management ang tawag doon, diba? So hindi naman pwedeng puro tayo gastos, ganun yun. Money management talaga, napaka-importante yan sa buhay natin, maliit man yung kinikita natin or malaki yung kinikita natin. So ayun, balik tayo sa tanong, ano ba yung dapat unahin, bahay or sasakyan? Ang sagot ko dyan, depende sa'yo. Kasi may kanya-kanya tayong prinsipyo sa buhay. Ako, inuuna ko yung sasakyan kaysa sa bahay. So nagkaroon ako ng pinakauna kong sasakyan year 2015. Tapos 2017 bumili ako ng bahay sa Camilla, diba? So lahat kasi yan may proseso eh. Hindi naman pwedeng yung pagbili kasi ng bahay, ano kasi yan eh, kumbaga long term investment talaga yan. Kumbaga kailangan pag bumili ka ng bahay may pambayad ka na alam mo naman yung terms ng loan ng bahay, nasa ano siya, 15 to 30 years, 15 to 25 years na magbabayad ka ng ganun. So kumbaga, kung nagsisimula ka pa lang magtrabaho, siyempre wala ka pang ganun kalaking pera, 'di ba? Kumbaga ang presyo kasi ng sasakyan dito lang, yung bahay kasi dito na, ganun. So kung nagsisimula ka pa lang magtrabaho, anong uunahin mo? Siyempre yung mababa. Hanggang sa nagtatrabaho ka na, lumalaki yung kita mo, doon ka na bumili ng bahay. Meron kasi tayong tinatawag na short-term goal at saka long-term goal. Ayan. So, yung kotse kasi, yan ay pang short-term. Short-term goal yan. Ang bahay, yan yung long-term goal. Kasi, yung bahay kasi, pag once na bumili ka ng bahay or mag-loan ka ng bahay sa bangko, ang terms niyan is 15 years to 25 years. Yan. Kotse tas bahay. Paano kung nagsisimula ka pa lang magtrabaho? Nagsisimula ka pa lang, kumaga tamang kumikita ka na, sa palagay mo, ma-afford mo kaagad yung bahay? Yan, sa palagay mo, ma-afford mo kaagad yung bahay? Diba hindi? Kasi dito pa lang yung income mo eh. Nasa mababa ka pa lang eh. So kung ang ibig sabihin nun, ang ma-afford mo pa lang is yung kotse. Diba? So short term goal. So habang nagtatrabaho ka, nagbe-business ka, lumalaki yung kita mo, nagtatrabaho ka. So kaya mo nang bumili ng bahay. Yan. So dyan mo masasabing kaya mo nang bumili ng bahay, diba? So para sa akin yun yung pananaw ko. Hindi ko sinasabing gayahin nyo ko, para nasa sa inyo pa rin, diba? So ang kotse short term goal, bahay long term goal. Yan. So mahirap mag-decide dyan sa mga ganyan. Para sa akin kasi okay lang, bumili akong sasakyan, ginagamit ko pang business. Yan, bumili akong sasakyan, ginagamit ko pang business, nagge-generate sa akin ng income hanggang sa lumalaki yung income ko. Year 2017 bumili ako ng bahay sa Camilla. Yun nga lang, hindi ko siya nagustuhan kasi kumbaga nasa 3.8 million siya.
Yan, 3.8 million yung worth ng bahay na yun. Tapos ang liit lang, nasa 60 square meters lang. Yan, so nag-decide ako na ibenta. So friend ko lang din po yung bumili. So ayan, nung binenta ko nung January, lagi niyong ilagay sa mindset nyo kung ano ba yung short term saka long term goal nyo. Kasi kayo pa rin yung magtatrabaho niyan eh. Pero kung sa palagay mo, kaya mo nang bumili kaagad ng bahay, di bumili ka ng bahay. Ganun lang yun kadali. Para sa akin kasi naranasan ko na magtrabaho, negosyo. Mahirap talagang pangarapin yung, di ba nagsisimula ka palang magtrabaho, mahirap pangarapin yung sobrang taas. Yan. So ang dapat talaga pag nangarap ka, measurable. Kung yung sa palagay mo, ito lang yung income ko, ito lang yung kaya kong bilhin. Parang ganon. So, kaya ako, kotse yung inuna kong binili. Then, bumili akong bahay. So, sa madaling salita, ang una kong ipinundar ay sasakyan. Hindi bahay. Okay? So, sana maliwanag sa inyo yung explanation ko. At, yun. T-shirt. Tatlo yung ipapamigay ko. Like and share this video. Don't forget to subscribe. Saka ilagay nyo sa hashtag yung Joseph Balicer Vlog t-shirt. Yan. Okay? So guys, thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Saka mag-comment ka dyan kung ano-ano. Isa-shoutout